than to trust and obey. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya more and more as we listen to His Word at sumunod sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Yung message natin ngayon, the title is Fully Surrendered to Christ. Based sa Mark chapter 8, 34 hanggang 38. Yung pinakatema ng Book of Mark ay patungkol kay Jesus Christ. Sa chapter 4, may tanong, who is this that even the wind obeys Him? So ang tawag natin dyan yung pinaka-sentro ng Mark is about Jesus Christ. Who is this? Who is this man that even the winds obey Him? Bago yung Mark 34 hanggang 38, si Jesus naman yung nagtanong, who do people say that I am? So patungkol kay Jesus Christ, who am I? So ang tawag natin dyan yung pinakatema ng Gospel of Mark is about Christology. Sige nga, pakiulit. Christology. Ang pangalawang pinakatema ng Gospel of Mark ay discipleship. Yung pagsunod kay Kristo. May isang sumunod kay Kristo. Ang pangalan niya ay si John Song. He was very famous evangelist sa China. Pero bago yon, kailangan niyang isuko ang kanyang buhay sa Diyos. Si John Song ay pumunta sa Amerika, naka-receive siya ng scholarship at nag-aral siya doon hanggang matapos niya yung PhD in chemistry. Pero sa kanyang pagpupursue ng pag-aaral niya, nakalimutan niya si Kristo. Nakalimutan niya ang Diyos. Sabi natin, nag-backslide siya. Pero in 1927, nangusap ang Panginoon sa kanya. At bumalik yung kanyang pagmamahal kay Kristo. Nung narinig niya nung siya ay bata pa, nung nasa China siya, ang ginawa niya, nag-aral siya ng theology. Hanggang sa pabalik na siya ng China, itinapon niya yung kanyang mga libro. Iniwan niya lang yung diploma niya na PhD para ipakita niya sa kanyang mga magulang as evidence na nag-aaral siya. Pero sinorender na niya lahat sa Panginoon at sabi niya, Lord, kung ano man ang nais po niyo sa akin, susunod ako. So ang nangyari kay John Song, pagbalik niya ng China, ginamit siya ng Panginoon powerfully as an evangelist. At marami ang na-convert. Pumunta rin siya sa iba't ibang lugar. Dito sa picture na yan, sa Singapore. Nangaral siya. Ginamit siya ng Panginoon powerfully after na sinurrender niya ang kanyang buhay sa Panginoon. So ang tanong natin ngayon, based sa passage natin sa Mark 8, what does it mean to be fully surrendered to Christ? Una, basahin natin, crucifying self to follow Christ. Okay. Yung self, yung sarili, kailangan nating ipako. Okay? Denying self, dying to self, and following Jesus Christ. Sinabi din Jesus Christ sa Mark 8:34, basahin natin ng sabay-sabay. Then He called the crowd to Him along with His disciples and said,
Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Napakabigat na demand ng pagsunod kay Jesus Christ. Hindi po madali. There is what we call self-denial. Then taking up your cross and follow me, dying to self. Okay. Mahirap po yun. Kasi meron yung mga kagustuhan ng ating mga katawan. But sometimes, or many times, kailangan nating i-deny ang mga yan if we are going to follow Jesus Christ. Denying self means placing our desires, ambitions, and identity under Christ's Lordship. Sino ang Panginoon? Sino ang Lord ng buhay natin? Sino ang Master? Sino ang sinusunod ng sarili natin? It should be Jesus Christ. Can you say amen to that? Okay. So yun yung sinasabi dito na crucifying ourselves. Yung gusto natin, isurrender natin para ang gusto ni Jesus, nating Master, ang ating susundin, ang ating gagawin. Can you say amen to that? Okay, tingnan natin. Sa another translation, then calling the crowd to join his disciples, Jesus said, "If any of you wants to be my follower, you must give up your own way." Okay? So, clarify dito, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. So, discipleship. Sa time ni Jesus Christ, nung siya ay nagpapakita ng mga miracles, maraming sumusunod sa kanya at pinapalakpakan siya. Pero nung siya na ay nagturo ng mabibigat at katulad ng ganitong katuruan, marami ang umayaw. Kasi ang hirap palang sumunod kay Jesus Christ. Example, yung rich young ruler. Ano yung demand ni Jesus Christ sa kanya? Sabi niya, sabi ni Jesus Christ sa rich young ruler, nasunod mo ba yung mga kautusan? Sinabi niya, yung mga sinunod niya, yung mga kautusan, ganyan-ganyan, bata pa raw siya. Pero sabi ni Jesus Christ, one thing is lacking. Okay? Ibenta mo ang iyong kayamanan. Ibigay mo sa mga mahihirap and come, follow me. Oh, hindi siya sumunod. Bakit? Mayaman siya. Yung ibang mga commandments binanggit niya. Pero ang hindi niya binanggit, yung number 1 commandment, thou shalt not have other gods beside me. Itong rich young ruler, ang naging God niya ay ang kanyang kayamanan. That's why when Jesus Christ demanded, yung kayamanan mo, you give up and come, follow me. Alam niyo mga kapatid, isa sa test na tayo ay tagasunod ni Jesus Christ, if we are willing to give, if we are going to give kung anong meron tayo. Sometimes may conviction ng Panginoon. You have to release yan. Okay. Because, sino ang susundin natin? Yung sarili natin o ang Diyos? Minsan gustong tanggalin ng Panginoong Diyos yung mga Diyos-Diyosan sa puso natin. Minsan, gustong-gusto natin yung sapatos natin, halimbawa, bagong-bago. Biglang, naputikan, sama na loob natin, pero, minsan ang sasakyan natin, mahal na mahal natin, nagasgas, sama na loob natin. Okay.
may mga small details na natetest yung puso natin. Na minsan itong mga bagay na ito na ang nagiging number one sa atin. Kahit minsan sa ating offering, sometimes ang hirap din natin magbigay. Kasi naging Diyos-Diyosan na rin natin ang ating kayamanan. Katulad ng rich young ruler na ito. So in discipleship, pagsunod kay Kristo, minsan napakahirap. Pero sabi ng inawit natin kanina, we trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Can you say amen to that? Yung inawit na, yung isa sa aking inaawit the past days, yung awit na submission. Kung ako ay singer, aawitin ko to. Kaso nga lang, pag ako'y umaawit, pumipikit ako. Pag mulat ng mata, wala ng audience. Okay. The path that I have trod hath brought me nearer God, though oft it led through sorrow's gates, though not the way I choose. Okay. Yung sinasabi dito na meron akong dinadaanan. At minsan nagbibigay ito ng sorrows. At minsan hindi ito yung aking pinili. Not what I wish to be, nor where I wish to go. For who am I that I should choose my way? The Lord will choose for me. 'Tis better, far I know. Then sabi rin dito, the cross that I must bear, if I a crown would wear, is not the cross that I would take, but since on me 'tis laid, I'll take it unafraid, and bear it for the Master's sake. Sinasabi dito na minsan may mga cross na kailangan natin pasanin. And then, it is laid upon me. Hindi ko ito pinili. It's laid upon me. But I have to take it unafraid and bear it for the Master's sake. Submission to the will of Him who loves me still. Nung Monday, kasi just yung Sunday, nag-fly si Lynn at saka si Renz papuntang Leyte kasi na-emergency yung nanay niya. And nagre-reflect ako kasi nalulungkot ako sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon. The past days, past months, namatay yung tita ko, kalilibing, namatay yung tatay ko, and then ang dami mga challenges sa ministry, sa PTS, halimbawa, naputulan ng ilaw ang PTS, and then may mga iba pang mga challenges. And then dumating naman ito, yung may sakit yung nanay ni Lynn, and then pag tinitingnan ko yung sakit niya, it's really critical. Okay? And we don't know the days ahead. And we have to be prepared. Pero, kahit man, hindi ito yung aking pinili. Okay? But we have to pass through. At yun ang sinasabi ko kay Lynn, sabi ko, we have to bear. We have to bear. Okay? Pinapadaan tayo ng Panginoon sa ganitong situation. We have to bear. We have to submit to the will of God. Na minsan kailangan natin dumaan sa mga cross, sa mga challenges, sa mga pagsubok sa buhay. Kasi sa bandang huli, meron pa ring mas magandang plano ang ating Panginoon. Kaya yung isang missionary na si Hudson Taylor, na isang nagmisyon sa China nung araw,
kahit siya mismo, ang dami niyang dinanas na mga pagsubok sa buhay. Hindi lang yung iniwan niya yung kanyang western na buhay papunta sa China na mahirap in those days. Namatayan din siya. Pero sabi niya, unless there is an element of risk in our efforts for God, there is no need for faith. The point here is that meron pananampalataya pa rin tayo sa Panginoong Diyos. Anuman yung dumating sa ating buhay. Kasi si Abraham, kung tingnan natin, sa next na slide, siya mismo, inutusan siya ng Panginoong Diyos na iwan ang kanyang bayan. Very comfortable place. A very secured place. Mayaman na lugar. Pero sabi ng Panginoon, iwanan mo. Padadamihin ko ang lahi mo. Pagpapalain kita at gawin kitang pagpapala. Abraham believed God and it was counted upon him for righteousness. Yung paniniwala pa rin sa Panginoong Diyos, anuman yung mangyari sa ating buhay, anuman yung nangyayari, as we follow, we still go on believing. Balik ulit tayo sa tanong natin, what does it mean to be fully surrendered to Christ ayon sa passage natin? Pangalawa, counting life lost to gain life in Christ. Sabi ni Jesus Christ sa Mark 8:35-37, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? So ito po yung paradox. Life is found only by being willing to lose it for Christ and the gospel. When we die sa sarili natin, ito pala, nagkaroon tayo ng buhay. Kaya yung conversion ganito po yon. Dati, dito tayo nakatingin sa ating kasalanan. Pero tumalikod tayo, namatay tayo para dito sa Panginoong Hesukristo. And then, sabi dito, no amount of worldly success can compensate for the loss of one's soul. Napakahalaga po yung buhay natin. Yung buhay natin sa mundong ito is, hindi natin alam kung aabot ng 100 or lalampas ng 100. Kahit sabihin natin umabot tayo ng 110. Pero, pag binalikan ko yung buhay ko, ako ay 53 na ngayon. Ang bilis. Ang bilis ng buhay. Okay. Ganito lang. Tapos, then mamamatay na tayo. Okay. Kahit gaano man tayo kayaman, bandang huli, ililibing lang tayo sa maliit na lugar. Yun lang yung ating, wala na. Gaano man tayo meron sa mundong ito. So it is foolishness na yun lang yung ating paghahandaan. Yung, okay, mag-St. Peter ako para maganda, meron akong libingan. Okay. We should prepare for eternity. Yung buhay na walang hanggan na sinasabi ni Jesus Christ dito. Na dapat paghandaan natin kasi kahit na meron tayo lahat ng meron sa mundong ito, kung mawawala naman yung kaluluwa natin eternally in hell, sayang. Sayang. And so there is nothing more important than yung relasyon natin kay Jesus Christ.
Sa next na slide, tingnan po natin yung illustration natin. Si Pedro, ang isip niya yung tinatawag na theology of glory. Si James and John, ganun din. Nung sila ay sumusunod kay Jesus Christ, nakita nila yung power niya, yung mga miracles niya. Tuwang-tuwa sila. At gusto nilang sumunod kay Jesus Christ kasi ang isip nila, matatalo ni Jesus Christ yung mga sundalo ng mga Romano. Patatalsikin sila kasi at that time they were conquered by Rome. At sabi ng James and John, okay, gusto naming umupo sa kanan at iyong kaliwa. Kita ninyo yung isip nila. Power. Alright, yung earthly glory. Pero ang sabi ni Jesus Christ kay Peter, okay, the Son of Man has to suffer and die. Hindi nila matanggap yon. Yung theology of the cross. Yung Jesus Christ had to suffer. And through this suffering, death, and eventually yung kanyang resurrection, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. He had to pass through the cross. Hindi nila maintindihan yon. Si Paul, naintindihan niya at itinuturo niya sa next na slide, sabi niya, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. And the life I now live, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Nakita ni Paul ang katotohanan na nung si Jesus Christ ay namatay sa krus, kasama ko siya. Kasama natin si Jesus Christ. Papaano? Yung ating kasalanan, ipinako niya doon sa krus. Hallelujah. Ngayon, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:17, basahin natin sabay-sabay. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Okay, dahil tayo ay na kay Kristo na, yung dating buhay natin na makasalanan, bago na. Right? Yung sabi dito, all things have passed away. Behold, all things have become new. Yung tinatawag natin na future, na eschatology, yung new creation na mangyayari, new heaven and new earth, nag-umpisa na. Nung ikaw at ako ay baguhin ni Jesus Christ. Hallelujah. Panghuli po na point natin, what does it mean to be fully surrendered to Christ? Confessing Christ without compromise. Sabi ni Jesus Christ sa verse 38, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will also be ashamed of him when He comes in His Father's glory with the holy angels. Now, kung titingnan po natin yung nabanggit dyan, yung shame and glory. Okay. Ang tawag natin dyan sa kultura nila, kultura rin natin, yung shame and honor. Yung nakakahiya. Nakakahiya. Kaso nga lang, yung mga politician natin, marami sa kanila wala nang hiya. Naging buhayan na rin sila, makakapal, ano? Okay. Yung kultura natin na dapat meron tayong hiya. Okay. Kunting hiya. Okay. Pero dito, ang point ni Jesus Christ, yung allegiance, yung loyalty ay kay Kristo. Kasi sa time na yon, may mga nagsasabi ang loyalty namin ay para sa emperor. Ang loyalty namin ay para sa bayan namin, mga
mga nasyonalista, mga ganun, ano? Pero ang sabi ni Jesus Christ dito, ang allegiance ninyo, ang loyalty ninyo ay dapat sa akin, kay Kristo. Yun yung dapat allegiance natin. Na dapat hindi natin siya ikinahihiya. Hindi natin siya ikinahihiya. Kasi kung ganon, sabi dito, kung kinahihiyan niyo ako ngayon, ikahihiya ko kayo in the future when I will be honored or in glory. Sa next na slide, kahapon, kinukwento ni Lynn itong si Edward Barber na dating PBB housemate at artista na naging partner ng si Maymay, ano? Pero sa news na ito, sabi, Edward Barber begins pastor training for Christian Church. Then kanina habang pumupunta kami rito, nabanggit din ni Faith, yung si Edward Barber, magpapastor na rin daw. Okay. Publicly, yung isang artista na ito, hindi niya ikinahiya yung kanyang plano or yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Nasusunod sa kanya at magpapastor siya. In contrast sa isang kaibigan ko, kakilala ko na ikinahihiya niya nung napunta siya ng Canada, doon siya, nagkristyano siya, nagpastor siya doon. Pero nung umuwi siya sa Pilipinas, dahil kilala siya sa lugar, ikinahihiya niya, hindi niya sinasabi na siya ay kristyano. At siya ay nagpastor din. No? Nahihiya siya. Hindi katulad ng isang artista na ito, hindi niya ikinahihiya na siya ay tagasunod ni Kristo. At paglilingkuran niya si Kristo. Sino ba sa atin ang hindi nahihiya na sila ay naglilingkod, sumusunod kay Kristo? Minsan sa klase or minsan sa work, hindi natin binabanggit kasi nahihiya tayo. Inawit natin kanina, I'm not ashamed of the gospel, Lord. Can you say amen to that? Your power and your love saved my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen Son. You welcomed me in with open arms into unending life. Hallelujah. Now, yung sabi dito na ang daming mga gustong sumunod pero kinahihiya, makikita kung sino in the future talaga yung tunay na tagasunod ni Kristo. Kasi in the future, sa next na slide, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. So marami on that day, in the glory of Christ, sa kanyang pagbabalik, did we not prophesy in your name? Naglingkod pa kami pa isang leader, kung ano-ano man yung sinasabi nila. Pero sabi ni Jesus Christ, I never knew you. Kasi walang maayos na relasyon kay Kristo. Ano ba ang will of the Father dito? Sa John 6:40, basahin natin na sabay-sabay. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day.
Ito po yung kalooban ng Panginoon. That we look upon Jesus. That we believe in Jesus. Mahirap ba to look unto Jesus? Kahit bata, they can look to Jesus. Kahit may edad, they can look to Jesus. Right? Look to Jesus and believe. Yun din ang sabi sa Hebreo. Looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Mga kapatid, ang message po natin sa umagang ito is about surrendering our life at sumunod kay Jesus Christ. Which involves yung we die to self, denying ourselves to follow Christ. And then counting life lost in order to gain true life in Him. And confessing Him without compromise before the world, in confident hope of His glorious return.